Kong, yung pong lumapit si VP sa inyo, ano bang binulong niya? Ang ganda ng ngiti ni VP eh. Kay dating President GMA at sa inyo po, Congressman. Nga ba, bahala na kayong mag-conclude doon. Pero ako, hindi mo pwedeng sabihin sa inyo kung ano yung binulong niya sa akin. Kong, Di panguling... ba? Wala akong kasalanan doon. Hindi ko pinlano ito. Sila ang may kagagawa nito. Hindi ako. Kung gusto ng tao, halimbawa, na umalaot ako siguro, baka ayaw na nila ako sa House of Representatives. Baka ang gusto nila, pumunta na ako sa Senado. Ang nagtulak sa akin ngayon, sila, hindi ako. Di ba? Grabe naman ho yung ginawa nitong mga kasama nitong si Congressman Rodante Marcoleta dyan sa House of Representatives. Tayo kasi dito sa PH Update, nasubaybayan ho natin itong mama na to, no? For the last 6 years, talagang nakita ho natin kung paano magtrabaho yan. Pagka pinag-uusapan na yung kapakanan ng mga kababayan nating mahihirap, sa party list nga, talagang nakikipagbalagbagan ho yan dyan sa House of Representatives, lalong-lalo na sa issue ng napakataas na singilin ng kuryente sa ating bansa. Talagang linalaban ho ng mama na yan. Kasi nalulungkot ho tayo dahil malamang sa malamang yung ibang mga kasama niya dyan sa House, yung ibang mga pinaglalaban ni Kong Dante, mas malakas yung paglalabi ng mga malalaking kumpanya, malalaking korporasyon para hindi mapagbigyan yung mga kagustuhan ng sambayan ng Pilipino. Actually, hindi naman sa kanya yung panawagan na yun. Bino-voice out lang niya yung hinaing ng bawat isang Pilipino. No? Kasi yung mga mayayaman ho, wala namang pakialam sa presyo ng kuryente yan. No, marami ho silang pambayad noon. Ang umiiyak lang sa presyo ng kuryente at sobrang paniningil nitong mga service provider na to, yung mga generator, yung mga electric generator company, sobra-sobra ho talaga ang singil. Kaya yan ang linalaban nitong si Kong Dante diyan sa House of Representatives. Yung mga yon, wala akong pakialam yung mga mayayaman doon. Kaya bilib na bilib ho tayo dito sa mama na to. At sana sa 2025 national election, talagang mapagbigyan ho itong mama na to at mailukluk ho natin siya sa Senado. Kung sakali hindi pa naman ho siya nagpa-file, kasi napakaanghang pagka nagsasalita yan si Kong Dante, mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino yung kanyang mga naisin, yung gusto niyang ipahatid sa ating mga kababayan. Yung pagtayo niya dyan sa House of Representatives. Yun ho talaga yung nagiging dahilan kung bakit napakainit ng pangalan nitong si Congressman Rodante Marcoleta ngayong mga panahon na to. Ito talaga ang pakay ho natin dito para masuportahan at mapakita sa ating mga kababayan kung ano ang magiging pakinabang ng bawat isang Pilipino dito sa mama na to kung sakaling malukluko siya dyan sa Senado. Pero bago natin umpisa ng ating talakayan, isang like at isang subscribe lang ho tayo dito sa PH Update. Sobrang saya na ho natin at sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button para kayo ho ang pinakaunang makikita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, pasadahan muna natin Blessed Sunday sa bawat isa ha. Lalong-lalo na dito kay Atras Abante. Naman to ako. Ito ho mga kababayan, yan ho si Atras Abante. Pakinggan nyo ho siya pagka naninermon ho siya sa kanyang kongregasyon. Ayaw kong pumunta dito. Ayaw kong pumunta dito sa bahagi ng usapin na to pagdating sa politika at relihiyon. Pero yung mama na yan, napakababoy ho niyan pagdating pagdating sa KOJC issue. Yan sa SMNI issue, napakababoy ho ng mama na yan. Kaya kung ipalabas ho natin yung clip na kung saan magsasalita siya kaugnay sa pera, kailangan ho tumarinig ng ating mga kababayan. Kasi baka hindi alam ng kongregasyon niya na meron siyang napakamamahal na mga gamit. Tapos ganito mga sinasabi niya sa kanyang mga tagasunod, no? Ito, pakinggan niyo ho itong mga kababayan. There's nothing wrong with money, but put it in the hands of dishonest and greedy man like me. Pakinggan ho natin to. Pakinggan ho natin na sasabihin niya dito. Okay, game po. Panoorin ho natin to. There's Game. nothing wrong with money. Am I right? Nothing wrong, All ah. of this building here were built because we had money. All of the things you see here, we have them because we have money. Am I right? Okay. That piano is 12 million pesos right now. It's a Wow. Steinway. Now, why do we have that? Because we have 12 million pesos. So what we're trying to establish here is this. There is nothing wrong with money, but put it in the hands of a dishonest and greedy man, and then the wrong starts.
like you, like Tambaluslos, like Paduano, like Dan Fernandez, yung mga greedy and dishonest people, pagka dyan nyo ho binigay ang pera, kung ano nasasaksiyan nyo ngayon sa ating bansa, yun hong mangyayari. Akala siguro nitong matanda, tayo rin naman tatanda, matanda na rin naman ho tayo. Akala ko siguro nitong katrasabante na to, yung lahat ng ginagawa nila dyan sa House of Representatives, siguro, feeling nito, ang ginagawa niya para sa taong bayan. Hindi ho. Huwag nyo na hong lokohin ang sarili nyo. Mga pagsasalita, mga pagbira kay VP Sara, scrutinize sa budget ni VP Sara, o kung ano pa man ang ginagawa nyo dyan sa House of Representatives na related kay VP Sara. Ito ang tandaan nyo, hindi nyo maluloko ang taong bayan. Yan ho, direktang paninira lamang sa ating pangalawang Pangulo para makapwesto ang inyong Diyos. Kanino ho ba kayo nagre-report dyan sa House of Representatives? Ang tanong. Diba? Huwag naman hong ma-offend yung kongregasyon nitong si Atras Abante. Kung ayaw nyo hong nababanatan siya sa social media, pagsabihan nyo ho yung ano na yan, yung mama na yan. Dahil marami hong galit dyan, sa totoo lang. Habang yung mga nasasakupan niya, napakaraming nagugutom, napakaraming naghihirap. Ngayon, naglabasan yung mga larawan niya na kung saan talagang yung pamumuhay ho nitong mama na to, daig pa ho ang artista, daig pa ho ang bilyonaryo. Ang mga yung lifestyle ho kasi niyan, hindi naman ho kayo pwedeng mag 18 million na sasakyan kung milyonaryo lang kayo. Baka doon sa maintenance pa lang ho nun, maghirap na ho kayo. Kaya hindi ho basta-basta yung lifestyle na ginagawa nitong mga tao na to. Kaya kailangan, di ba nga maraming nananawagan ng lifestyle check diyan sa mga crocodile diyan sa House of Representatives. Kasi kitang-kita ho na hindi na ho akma yung kanilang pamumuhay base doon sa kanilang natatanggap na sweldo o kung ano pa mong business yan. 6 na sports car? Dati ka lang nakabike, ngayon artista ban ka? Hindi ka man lang nag-tricycle. Hindi ka man lang nagkotse. Artista ban ka agad? Anak ng toko. Ito, tuloy natin to. Talagang si Atras Abante, oo. Kayo ho ba yung tinutukoy na dishonest and greedy man? Doon sa inyong sermon na yon ay tinutukoy nyo ho ba sarili nyo, Mr. Atras Abante? Grabe naman, 2.7 million, relo mo lang. Pero hindi ko kayo dishonest and greedy men sa lagay na yan, ha? Hindi greedy yan. Sinturon pa lang 37,000. Tayo nga, wala tayong sinturon eh. Sa mga may sinturon dyan na extra, padala nyo kay PH para hindi nalalagay yung short natin. Kaya yung kaya sa kongregasyon nito, hindi naman sa sinisiraan ko itong si Atras Abante. Pero kung yung pagbanat ho nila kay Pastor Apollo Kibuloy, isip kay Buloy, talagang bilyonaryo ho yun. Meron hong jet yun. Meron hong eroplano yun. Meron siyang eroplano, meron siyang jet, meron siyang helicopter, mali. Meron siyang yung eroplano, meron siyang helicopter, no? Ang problema dito, kahit anong sabihin natin, hindi natin pwedeng ikumpara si Pastor Kibuloy dito sa mga crocodile na to. Si Pastor Kibuloy ho, talagang nag-focus siya sa kanyang kongregasyon, sa pangangaral, ika nga. Ngayon, kung mabili niya yung mga, yung mga bagay-bagay na yun, o merong cheerful giver sa kanyang mga kongregasyon, wala akong problema doon. Ang problema ho dito kay Atras Abante, pinag-uusapan ho natin dito, budget ng sambayan ng Pilipino. Nasa gobyerno ho kayo. At meron hong batas na kung saan nag-uutos ng mga government official na mamuhay ng payak. Hindi naman yung naghihirap, kumbaga yung naaayon doon sa batas na yon, hindi yung tipong kulang lang pagsasampalin ho tayo sa kahirapan natin pagka nakikita natin itong mga na to eh. Ito ho pala yung tinutukoy ni VP Sara na matandang gustong makipagkita sa kanya. Grabe naman yan. Pinagkakaguluhan. Nung nakita ho natin na nagpapatato itong si VP Sara kay Apo Wang Ode, bigla ho natin naalala itong si Bisa Araneta Marcos. Kasi sa mga anak daw niya, wala pa daw hong binugbog at wala daw hong may tato. Nagpupulburon naman.
Kaya ako hindi naman sa ano, tayo ho, wala tayong tato at wala ho tayong pulburon. Ay, hindi ho tayo nagpupulburon. Itong si BP Sara may tato, yung mga anak nitong si Lisa Bangag, pinaghihinalaang nagpupulburon. Ngayon, papipiliin ko ho kayo. Ah, alin sa dalawa ang mas pipiliin nyo? Hindi ko kayo gagamit o hindi ko kayo magpapatato ha. Kung sino ang pipiliin nyo sa dalawang individual na to? Yung nagmamalinis pero sobrang dumi pala. O yung meron ngang tinta ang balat pero yung kalooban ay napakabusila. I-comment nyo sa baba. Marami ko kasing mangganyan, yung naglilinis-linisan. Pero hindi naman ho makapagpa-hair follicle test. Naku madam, sa buhok mong yan, ang dami nating makukuha dyan. O ako sa'yo, sumama ka na sa hair follicle test ng asawa mo. Ay, hindi nyo ba sinusubukan every month na magpa-hair follicle test? Tinitingnan nyo kung meron lilitaw o wala. Pero itong si Apo Wangod, kung itong magtatato sa atin, magpapatato tayo. Para masabi natin na ito, tinatuan tayo ni Apo Wangod. Diba? Ito ngayon mga kababayan, itong banat niya, marami siguro hindi nakapanood ng interview na to ni Kato Nying at itong si Lisa Araneta Marcos. Binanatan ho niya nitong tinanong ho siya nitong si Kato Nying. Sa pamilya po, kumusta? Kumusta kayo bilang isang nanay? Ito ho banat nitong si Lisa Araneta Marcos. Pero 'di ba, my kids, mabait naman. Very New York. Wala pa akong naririnig na may binugbog sila kasi nga itong si BP Sara nambugbog. Nambugbog ng sheriff pero yung pambubugbog ho niyang yon, ikaka-proud pa ho natin. Hindi nga nang bubugbog yung mga anak mo pero nagpupulburon naman. Doon na ako sa nambubugbog. Alam niyo ho sinong binugbog? Nito si VP Sara, yung sheriff. Alam niyo ho kung sinong pinagtanggol? Yung mga mahihirap na i-demolish ang bahay. Ang utos ng mayor, wala munang magde-demolish. Relax muna. Ang ginawa ho nung sheriff, nang-demolish. Bakit di ka sumusunod sa local chief executive? Ayun, ginulpi ni BP Sara. Kaninong kapakanan yung pinagtanggol ni BP Sara? Doon ba sa mga Doon ba sa mga kaibigan niyang pulburonik? Hindi ho, pinagtanggol ni BP Sara yung mga mahihirap na madidemolish ang bahay. Kaya doon na ho ako sa may tinta ang katawan kaysa doon sa mga nagpapakataba at naglilinis-linisan. Pag sara pala ng kwarto, sabay-sabay silang nagpupulburon. Anak ng toko. Yan ho ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya mag-ingat ho kayo doon sa mga naglilinis-linisan. Mga nagdudunong-dunungan. Ito mga kababayan, pakinggan natin itong si Congressman. Ay naku po, meron po pala tayong dito, tambalos-los. At tanong ko lang mabilis ang survey lang to Ito. Papayag ba kayo na sa susunod na administrasyon ito, presidente niyo? Pakinggan natin. Hindi natin alam kung kulang ba yung mahina ba ang hindi ba masarap ang pulburon? Expire ba yung pulburon na? Pakinggan nyo to. Game. Anihin natin ang magandang numero sa ekonomiya kung gutom pa ang mga Pilipino. Aanin natin ang magandang numero kung gutom pa ang mga Pilipino. Hindi ba ho yung magagandang numero ang magiging palatandaan na ang mga nagugutom na Pilipino ay mababawasan na? Ngayon ang sinasabi nito si Bangag, aanin daw yung magagandang numero sa pagdating siguro sa ekonomiya natin o kung sa ano pa mga sinasabi niya dito sa survey niya, kung marami pang nagugutom na Pilipino. Hindi ho ganun yun. Yun yung pinaka-barometer natin, yung ating ekonomiya. Kung marami pang nagugutom na. Kung gumaganda ekonomiya natin, natural, maraming mga Pilipino ang kumbaga gumaganda ang buhay. Ngayon, pagkapangit ang ekonomiya, pangit ang mga numero, tapos sinususugan nyo ng ayuda, ay naku po, yun ang dapat palakpakan. Kasi nga naman yung ayuda, merong multiplier effect yan. Game. Ang paunlad kung hindi naman pakikinabangan ng ordinaryong mamamayan. Wala mang expire ho. Expire. Next time, yung nagbibigay sa'yo ng pulburon, tambalos-los, tanungin mo, goods pa ba to? Good item ba to? Baka mabubulol na. Pakinggan natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Talaga hong, yung mga yan, itong si Atty. Vic, kung sakali, itong si Kong Dante,
ito si Attorney Trix, ito si Senator Bato, Senator Bongo, pakikipagbalagbagan ho natin yung mga yan. Marami pa namang available slot. Ilan pa lang yung nabanggit natin? 6, 5? Marami pa ho. Kaya antabay lang ho tayo. Pero dito, ilalatag na ho natin yung mga potential. Kumbaga, yung mga... Kasi hindi ho tayo ito kasi si Kong Dante, very vocal na siya ngayon. Kagaya ng mga naging content natin kahapon. Sinasabi niya sa mga tao, sana makasama niya si Win Gatchalian sa susunod na Senate. So, yung mga sign na talagang tatakbo siya sa Senado at yung mga tarpaulin na nakikita natin, malaki talagang sinyal, mataas ang tsansa na itong si Condante itatakbo sa 2028. 2025 midterm election. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Congressman, naalala ko po, di ko lang alam kung sa ngayon na Congress or sa last Congress, nung ipinunto nyo rin po yung nagiging hakbang na ito ng COA, kahit na hindi pa pinal, pero naglalabas sila ng initial investigation na napapasama yung isang ahensya ng gobyerno na hindi pa pala pinal. Kumbaga, may kulang pa pala. Pero nagsita na sila na isa publiko na ito, minsan nagagamit talaga ng media, minsan nagagamit ng mga ibang mga kritiko laban doon sa ahensya. Teka lang meron tayong nakita dito kay Homsas. Dito kay For the Mother Vlog. Tipong pagka meron tayong nakikita, sabay-sabay yung pag-iisip natin na pagka nakakakita tayo ng tatuan at ang nagtatato itong si Apo Wang Od, pumapasok sa utak natin yung sinabi nitong si Lisa Araneta Marcos. Masamang tao. Inday Sara, nagpatato kay Wang Od, masamang tao. Alin? Sino? Itong si Wang Od o itong si BBC? Sabay kasi walang tato kung walang magtatato. Kaya panigurado itong si Lisa Bangag, Lisa Palaka, galit dyan. Di galit ka rin kay Apo Wang Od. Isa ho yan sa mga dinadayo dyan sa kanilang lugar, ha. Makakalahati sa turista na umaakit dyan sa norte, para lang dito kay Apo Wang Od. Puti nga Apo niya, di ba, nagtatato na. O di kayo sa opisyal kung sino yung namumuno ng ahensya. Naalala ko po yun Congressman. Confidential naman kasi ang nature niyan, yung notice of disallowance. Ang problema, kapag nagpasubpi na yung committee ng House of Representatives, mapipilitan na ilabas ng COA. So hindi na siya nagiging confidential. Dahil nga, gusto nila, sila yung magtanong. Silang maglundag. Nakukuha ba? Gusto nila sila yung magtanong. Uunahan nila yung COA. Ang sabi ko nga sa kanila, you are more popist than the Pope. Hindi pa nga nakasasagot ang pangalawang Pangulo, nakarapatan niya munang sumagot dahil yun ang proseso. Kayo na yung naglulundag. Ayaw pa nila yung term na naglulundag O yun ang gigigil. Baka gusto nila yung nagigil na gigil And nabanggit mo nga, confidential fund yung hinihingi nila ng mga dokumento rin. So, tapos nasa Korte Suprema na rin ito, kini-question, pero gusto pa nilang mauna. Yun na nga. Kasi sasabihin nila, hindi. Sa amin, wala naman kang ganito, sapagkat kahit na nasa korte niyan, isa rule namin. Kapag ang pinag-uusapan is investigation in aid of legislation, budget briefing ang pinag-uusapan namin, hindi naman kami nag-iimbestiga. Pati yun, hindi nila maintindihan. Hindi ba nila pwedeng i-distinguish yung budget briefing at saka yung investigation in aid of legislation? Mga bagito kasi itong mga ito Congressman, dito po sa mga pahayag din ng Ako yung take ko doon, sa tingin ko, mga bagito to. Pero alam nila, in aid of legislation, hindi dapat ganun ang ginagawa nila. Kaso yun ho ang instruction sa kanila. Kumbaga, yun yung plano. Ngayon, gusto ho nilang makatanggap ng pondo, gusto ho nilang makapagbida kay Tamba, kaya wala ho silang choice, kundi sumunod na lang doon sa plano. Itong si Kong Dante, hindi mabibili to.
tuturuan ka pa nito, naku po, tatayuan ka nito. Nabanggit nyo na mga bagito na sila po ay parang nabastusan dahil hindi sumisipot po sa budget hearing itong si Vice President Inday Sara. Hindi pa ba sapat yung paliwanag ni VP Sara? Dumalo siya sa una, tapos nagpadala pa siya ng mga liham na ipinauubayan na niya sa Kongreso yung kapalaran ng kanyang budget. Nagkulang ba si VP Sara para mag-inform dyan po sa House of Representatives sa kanyang nais na mangyari doon sa kanyang budget? At nabastusan pa itong mga ilang kongresista. Nahalata na kasi ni BP Sara, nahihiyain siya. Kasi nga, alam din ni BP Sara na meron kaming tradisyon. Noong 2022, ginamit namin ang tradisyon. 13 minutes lang, tapos na yung budget ni BP Sara. Kung maalala mo. 2023, 22 minutes, tapos na yung budget ni BP Sara. Naalala ninyo? Correct. Opo. 2024, nagkagulo kami. Oh. Hindi ba nila naintindihan yun? Bigla kami nagkagulo dahil gusto nilang hiyain. So sabi ng Vice President, total po ako'y nakapagpaliwanag na sa inyo sa aking presentation. Meron pa akong mga opening statement dyan, meron pa akong PowerPoint. Ipinaalam ko po sa inyo na ipinaubaya ko na lang sa inyo ang pagpapasya kung ano po ang magiging desisyon nyo dito sa budget proposal na ipinipresenta ko sa inyo. Bahala na po kayo. O, pati yun hindi nila maintindihan. Pati yun ayaw nilang igalang. Kaya nga nasabi ko, kung ayaw ninyo ang tao at ayaw niyong marinig ang sasabihin niya, pwede ba igalang nyo na lang yung opisina? Correct. Yun ang dapat naming maging ugali. Yun ang dapat naming maging Grabe ang ganda ng politika nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Okay na okay itong politika niya. panuntunan sa buhay. Miyembro kami kasi ng legislature. Sila'y executive. Yung paggalang sa isa't isa ay dapat manatili. Ngayon, kung pinaalala ko sa kanila yon at ang nakita nila, pinagtatanggol ko yung pangalawang Pangulo, problema na nila yun, Adma. MJ. Mhm. And Congressman, ang pinaghugutan din po kasi nitong si VP Sara sa nakalipas na budget niya, nabigla rin siya na kahit na hindi niya ni-request, ibiglang sumulpot doon sa kanyang mismong budget. Na-encounter din ito sa DSWD din ata, yung sa ACA, pati sa COMELEC, kung maalala ko, bigla na rin merong naisingit doon. So, normal po ba na hindi sa isang ahensya na humingi ng budget, hindi niya ni-request, pero pagdating na lang sa sagaan na mismo, doon siya nabigla na lang sila na meron tumaas or nadagdagan doon na nasurpresa siya. Normal po ba ito? Hindi na sakop yun ng aking parliamentary inquiry. Basta ang akin lamang itinayo doon ay yung nilalabang ko, yung aming pinahalagahan na tradisyon. Ang opisina ng Vice President, pag nilatag niya yung kanyang proposal na budget, hindi na pinagtatatanong. Ganun lang kasimple yung gusto ko. Kong, ano po ang naging reaksyon ng inyong pong mga kinakatawan sa party list sa ginawa po nyo dyan sa Kamara? Sila po ba'y nagalit, nagulat? Paano po ba? Sinong mga kasama? Sa mga kinakatawan nyo, Kong, sa Sagip, yung marginalized sector po na inyong mga kinakatawan, mayroon po ba silang naging reaksyon sa ginawa po sa inyo dyan sa House of Representatives? Yung mga leaders namin? Normal lang naman na nabigla sila at hindi sila makapaniwala na sa kabila ng pagtatanggol lamang sa katwiran ay ganito pa yung gagawin sa kanilang iniluklok na representative. Hindi naging maganda para sa aming mga leaders at mga sektor na kinakatawan yung ganitong klaseng pagpapasya na alam naman nila na ang inilaban na action ay katwiran lang. Alam din nila na yung katwiran na yun ay nakasalig pati sa tuntunin namin. Pagkatapos, aalisan nila ako ng pati membership, ay
Iba yung naging pananaw ng mga taong kinakatawan namin. At kung halimbawa ay mawalan sila ng pagtitiwala sa estabilidad ng aming mga tuntunin, ang may kasalanan nito ay nagsipanguna nito. Kong, kung pagbabatayan po ang komento ng mga netizens, marami po ang mas bumilib pa po sa inyo. Buhat po ng kanyo po ay kanilang masubaybayan doon sa ABS-CBN hearings hanggang sa talakayin po sa nagdaang mga kongreso yung issue sa kuryente, yung inyo pong pinaglalaban, yung issue sa kuryente, at hanggang ngayon po ang pagtayo po ninyo sa long-standing tradition sa House of Representatives. Marami po nagsasabi na kanila po kayong susuportahan kung kayo po itatakbo muli sa Senado. Malapit na po ang filing. Ano po ba ang aasahan natin sa inyo po, Kong? Hindi, ang gusto ko sagutin doon, yung mga nagtaka kung bakit ginanito nila ako. Yung bang pagtatanggol ko ng katwiran na yun, kinakailangan tanggalan nila ako ng komite, halimbawa sa energy. Ano man kinalaman ng pagiging vice chair o miyembro ko ng energy dahil ba sa sinasabi kong gusto kong ibaba ang kuryente? Hindi, para wala nang kumontra doon sa mga naglalabi. At dahil ba nung nakaraang linggo ay nag-object ako doon sa panukalang batas na kung saan ay aagawin ng Davao Light. Ito, pag-aari ng Aboitiz ito eh. Aagawin yung prangkisa ng Nordeco. Sabi ko, pagka ginawa nila yan, mawawala yung competition dyan. Ang sinasabi ko, yung ating batas ay nagtatakda ng competition. Kapag ginawa nyo yung batas na yan, mawawala ang competition. At eventually, lalong tataas ang presyo ng kuryente. Pagkatapos doon sa Samselco, sa Zamboanga City, inobjectan ko rin yung gusto ng majority leader na tanggalin yung management contract doon sa Samselco. At pagkatapos, wala naman silang sinasabi kapag tinanggal yung management contract, para ka akong isang pasyente na intubated, tatanggalin mo ng ventilator, di namatay naman yan. Siguro ayaw nila itong mga posisyon na ito. Ang gusto ko lang naman, i-rationalize natin ang presyo ng kuryente. Ngayon, bigla nila akong tinanggal. So, Yun na nga. maring yung mga taong nagsisimpatay sa akin, alam nila yung pinaglalaban ko. Correct, O kaya yun. nila akong tinanggal siguro dahil Yun. Natumbok nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Ikaw, kayo, mga kasama ho natin dito sa PH Update na nakikisimpatya kay Kong Dante, malamang sa malamang, kung nasusubaybayan nyo ho yung mga ginagawa nating reaction video, talagang alam nyo kung ano yung mga tinatayuan nitong si Kong Dante sa mga nakalipas na panahon. Ayos. Galing talaga to. Galing itong mama na to. sinasabi ko, dapat ibaba natin ang presyo ng kuryente. Dahil ang nilalaban ko ay hustisya at katarungan. Dahil sabi ko, ba't nyo ka ako inalisan ka ako ng ganito? Wala naman akong kasalanan. Inalis nila ako sa Committee on Justice. Vice chair ako dun eh. Asa ng katarungan. So sa mga tweet, pag ako ay ipinaglalaban ko ang katarungan, inaalis nila ako doon. Hindi ako pumayag na sumama sa kanila doon sa People's Initiative. Tinanggal nila ako sa Constitutional Amendments Committee. Yun siguro yung napapansin ng tao. Mulat-mula pa kasi yung katwiran lang nilalaban ko. Wala akong ginagawang masama. Kung ano yung katwiran yung nilalaban. Pagka nakikita kong mali, pinaalalahanan ko sila. Kung tatanggalin nila ako para siguro wala nang sigurong wala nang pipigil sa kanila. Napansin siguro ng mga tao yun. Wala akong kasalanan doon. Hindi ko pinlano ito. Sila ang may kagagawan nito. Hindi ako. Kung gusto ng tao, halimbawa, na pumalaot ako siguro, baka ayaw na nila ako sa House of Representatives. Kung ang gusto nila, pumunta na ako sa Senado. Ang nagtulak sa akin ngayon, sila, hindi ako. Di ba? Kung nag-sympathize man sa akin ng tao, kagagawan nila ito. Opo. Laban natin yan, Kong Dante. Congressman, Laban siguro natin. bilang panghuli, Ayos, na lighter ayos. note lang po, dahil Ayos. marami pong nag-viral na video sa Lighter note? online. Anong lighter note? Lighter Mahirap po talagang interviewin tong si Kong Dante.
Game. Hindi Bago lang natin tayo. pwedeng gawin. Kaya parang kinakabahan ako. Baka pagka nakausap po natin tong sekundante, pag ganyan-ganyan na lang tayo, matindi ho ito. Bigla nagsalita yung yung Light bag. ito sapagkat ginawa nilang ito eh. Ginawa nilang skandal itong ginawa ang pagkakatanggal ko rito eh. Unprecedented ito eh. Yung Oh, iba siguro unprecedented. nakagawa ng pagkukulang siguro. Pero ako ang ginagawa ko, pinaalala ko sa kanila ang katwiran. Pinaalala ko sa kanila yung regulasyon namin mismo. Gumagawa kami ng batas. Dapat sana masinop kami. Dapat kami ang una na magtatanggol sa mga batas na ginagawa namin. Pero kung kami mismo ang sumisira at lumalabag sa mga batas namin, eh sino magtitiwala pa sa amin? Yun ang punto rito eh. Opo, Congressman, kailangan natin ng mga Oo. ganyan na klase na talagang Paano maninindigan natin sa kung anong gagawin tama. light ito, Admar? Opo. Anong lighter side nito? Hindi, meron lang akong isisingit bago lang tayo matapos dito sa ating usapan po, Congressman. Kasi magwi-weekend eh. Kasi alam natin talagang mabigat itong mga issue na ito. On a lighter note lang, bago lang tayo... Akala ko tatanungin mo ako sa Quadcom eh. Ay, hindi. Ese. Ang itatanong ko, kasi viral din, maliban doon sa talagang nanindigan po kayo sa tamang proseso, nag-viral din yung yung paborito mong pagkain na hopya. Oo. Oo. Hindi mo binitawan eh. Yan yun. Hindi kasi, kaya naman hopya ang kinakain ko. Nahihirapan ako na kumain doon sa naka-plastic na pagkain namin. Alam naman nila na, kasi yung ginagamit naming kutsara at saka yung tinidor, plastic eh. Hindi ko ngayon makutsara yung matigas na karne na nakaano doon, nahihirapan ako. Yung hopya, bukod sa gustong gusto ko yun, malambot at na pwede kong hawakan ng kamay. Yun na lamang ang kinain ko dahil sa nagutom na rin ako eh. Oo. Tsaka yung paglapit ni Congressman Paduano, nakita ko, pag tingin mo sa plastic mo, naubos na yung hopya. Di ko alam kung doon ba kayo sa naubos na hopya, nagalit. Hindi, kasi akala ko, meron pang laman. Ganun pala yun. Wala na. Pero hindi naman ako naiinis doon sa balat ng hopya. Naiinis lang ako doon sa naririnig ko salita ng salita sa tabi ko. Si Luis bro yun. Ata. Hindi naman niya naiintindihan ang pinagsasabi niya. Kong, yung pong lumapit si VP sa inyo, ano bang binulong niya? Ang ganda Yan. ng ngiti ni VP eh. Ikaw naman. Ito. Pinulong yun para hindi malaman ng iba. Tatanong mo. Syempre, viral na viral din yun, Kong, sa social media. Dalawa lang nilapitan niya partner eh. Pero ang nabanggit niya is kumbaga kaya parang sinabi niya sa press ko na parang kumbaga wag nang kaya ko na to. Parang ganun yung sinabi niya sa press ko kung ano yung binulong niya kay dating President GMA at sa inyo po, Congressman. Bahala na kayong mag-conclude doon, pero ako hindi mo pwedeng sabihin sa inyo kung ano yung binulong niya sa akin. Kong, Di ba? panghuli na lamang po, ano pong masasabi ninyo sa isa pong quote nabasa ko ito kanina sa Facebook eh. Sabi, "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." Anong masasabi mo dyan, Kong? Mali yung pagka-quote mo. Hindi Ay, mali ba? Yun. Kay Edmund Burke yun eh. Edmund Burke. Yes, sir. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Sabi niya. Hindi ho kayo pwedeng i-interview dito kay Kong Dante kung pero shout out diyan sa SMNI News, dito kay Sir Admar at dito kay Sir MJ. Shout out. Yun po ba ay applicable sa inyo pong mga kinaharap ngayon sa mababang kapulungan? Hindi applicable sa akin yun. Tumayo nga ako eh. Ang ibig sabihin nung kung walang tumayo kahit isa. Pwede sana nagtagumpay na yung gusto nilang mangyari. Ewan ko kung magtatagumpay sila o hindi. Pero habang nakapagsasalita ako, nakakatayo ako, sasabihin ko ang gusto ko sabihin. Galing.
Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Mamaya na po tayo ulit magkita-kita. Mag-ingat po kayo lahat. Kung hindi nyo pa napanood itong video na ito, i-click nyo lang Malinad ng Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.